What's up mga kumare kong tigang? It's me, Ray Kumare, and welcome back to my channel, Mabuhay! And for today's video po mga kumare kong tigang, nako, eto, may pagbabalitaktakan naman po tayo ngayon mga kumare kong tigang. At nako, napaka-interesting ng topic natin ngayon kasi ito po'y may kaugnayan sa isa pong pinakamasamang sumpa na maaari pong mangyari sa buhay po ninyo kapag ginawa nyo po ito. Ano yan? Yun na nga po mga kumare kong tigang. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano po ang usapin tungkol po dito, ay panoorin nyo lamang po ang video kong ito. O siya, go mga kumare kong tigang, maganda to, panoorin nyo. So yun na nga po mga kumare kong tigang, isang mapagpalang araw na po sa inyong lahat. At yun na nga po, officially nga po pumasok na nga po ang buwan ng Agosto. At yun na nga po, bukas po ay mag-start na nga po ang buwan po naman po ng mga Hungry Ghost Month. Nako, kaya kayo po mag-ingat-ingat po mga kumare kong tigang. Lagi ko kayo pong pinapaalalahanan. Kasi ngayon po, nako, napakaraan po mga kamalasan na maaari pong umatake sa atin, sa paligid natin mga kumare kong tigang, sa panahon nga po ng Ghost Month na yan. At ito nga po mga kumare kong tigang, for today's video naman po, meron tayong pag-uusapan na isang, nako, napaka-interesting na topic na talaga ngayon, nako, trending na trending po, napakaraya po talaga ang may mga concern na ganito sa mga nagtatanong-tanong sa atin. Kasi ito po ay tungkol po sa sinasabi, isa pong kamalasan na maaari nga po mangyari sa buhay po natin kapag ang isa po sa inyo ay ginawa po ito. Ano yan? Dito po mga kumare kong tigang, pag-uusapan natin ang isang pinakamalaking issue po tungkol po sa mag-asawa. Na yun na nga, baka ito po yung ginagawa po ninyo mga kumare kong tigang. Nako, iwasan nyo po, tigilan nyo na yan kasi ito po yung maaari pong maging sumpa nga po na maaari magdulot sa inyo ng forever na kamalasan sa buhay po ninyo. Ano yan? Yun na nga po mga kumare kong tigang, ang topic natin tungkol na naman po sa mga kabet. Kabet? Nako po, Mario Joseph. Opo mga kumare kong tigang, kasi batid nyo po ba mga kumare kong tigang na yan nga pong mga pangagabit na yan, yung pangangalunya. Nako, isa po sa pinakamasama pong sumpa mga kumare kong tigang na maaari nyo pong maabatan kapag kaya po yung ginawa po ninyo sa mga buhay po ninyo. Kasi alam nyo po ba mga kumare kong tigang na kahit ano pa pong asenso o ganda po ng mga buhay po ninyo, diba? Kahit ano pa pong yaman ang meron kayo mga kumare kong tigang, mawawala yan at yun po'y malulupog lahat mga kumare kong tigang. Magkakanda, busit-busit po ang buhay po ninyo kapag ginawa nyo po yan ang isa po sa inyo. Nino, yung nga yung mga asawa nyo. Kaya tigilan nyo po yan mga kumare kong tigang. Ako tumatawa lang po pero napakaseryoso pong bagay yan. Yun nga po, ang pagluloko nga po o yung pag-cheat nga po sa mga asawa nyo. Nako, bakit naman ginagawa nyo kasi yan, mga kumare kong tigang, mga kumpare kong tigang, o hindi lang mga kumare kong tigang, pati yung mga tatay, mga daddy, mga kumare kong tigang. Kasama po kayo din sa usapan natin na ito. Kasi bakit ba? Bakit ba kayo natututong mga bet, mga kumpare kong tigang, mga kumare kong tigang? Ano ba? Sawa na ba kayo sa mga asawa po ninyo? Kayo ba'y parang umay na baga? Kaya kayo naghahanap na ng iba? Kasi alam niyo po ba mga kumare kong tigang, ako po'y nalulungkot recently lang po, lately po mga kumare kong tigang, kasi ang dami-dami ko po kasing na-receive po ng mga messages na humihingi po ng mga advices, tulong, mga nagpaparitual, nagpapagawa po ng mga ritual, na ang iba talaga yun ako, sobrang, alam niyo na, na-absorb ko yung lungkot sa mga buhay nila, na parang, may mga umiiyak, may mga nagbabakaawa sa akin na tulungan ko sila, pabalikin ng mga asawa, pabalikin ng mga jowa, mga girlfriend, mga boyfriend, mga tibuligang, yung mga Opo, mga kumare, hindi lang po sa mga yung mga couple na mga mag-asawa. Meron din po yung mga LGBTQs natin na mga community sa mga kumare kong tigang, marami. Ang gustong-gustong pabalikin yung mga jowa nila, mga boyfriend nila, mga girlfriend nila, mga girlfriend lang tomboy, mga boyfriend lang bakla. Nako. Tingnan nyo mga kumare kong tigang. Sa mga normal nga pong mga couple, normal ako. Bakit abnormal ba yung mga mga LGBTQ? Hindi naman po mga kumare kong tigang. Ibig sabihin, sa normal po na kalakaran po ng mag-asawa, sa pagiging mag-asawa po, yan po, blessed na po sila ng simbahan, mga kumare kong tigang.
Eh bakit ba sila po yung natututo pang mga bet-ngabet, di ba? O, paano na yung mga sinasabing, parehong babae naman yan, parehong lalaki naman yan, hindi matatagal ang relasyon yan. Pero alam niyo po ba, mga kumari ko tiga, ako may marami pong kilala na mga LGBTQs na couple. Aba, ilang taon na sila ngayon, mga kumari ko tigang, at talagang nag-work po ang relationship nila. Kasi bakit? Kasi, alam niyo kung anong nasa gitna nila? Si God. Kasi mga kumari ko tigang, baka nga kasi kayo may mga problema nga po sa mga buhay po ninyo kasi nawawalan na kayo ng ng pananampalataya sa Panginoon. Kaya yung mga asawa nyo o kayo po mismo, mga kumari ko tigang, natututo na kayong mga bet. Baka kayo yun na nga na, ano ba? Nalilibugan na ba kayo sa iba? Ha? Seryoso, pwede din dito. Abay, opo ha, mga kumari kong tigang. Ano tayo ha, mga kumari kong tigang. Real talk tayo. Yung totoo lang, aminin nyo yan. Nako, baka kayo po ha, mga kumari kong tigang, ang mga asawa nyo wala dyan sa bahay po ninyo. Nasa abroad, nagtatrabaho, tapos kayo ayan na nga, sinusustentuhan na nga kayo, pinapadala na nga kayo ng, ng sustento nyo, buwan-buwan, tapos ganun pa ang ginagawa ninyo. Naku, napakasama naman. Wag naman. Wag naman gano'n na makumari kong tigang. Kasi alam nyo po ba, naku, kapag ginawa nyo po yan, tandaan nyo po ito. Isa po yan, ha, makumari kong tigang, sa nagiging dahilan. Kaya po ang mga buhay po ninyo ay nagkakanda malas-malas. Kasi marami akong nakausap na ganyan sinasabi, bakit gano'n, Rico? Masipag naman kami pareho, may trabaho naman kami, malaki naman kinikita namin, may negosyo ako, may trabaho daw yung asawa niya, malaking kinikita. Bakit ganun? Para daw wala pa daw nangyayari sa buhay po. Ang dami lagi nang nangyayari mga kamalasan. Sabi ko, ma'am, baka naman merong something sa inyo. Sa inyo po mismo na baka hindi nyo lang naamin sarili nyo, meron kayong mga problema. Tapos alam nyo, nag-confide siya. Sabi ni Madam, halimbawa ba yung asawa ko may third party, malas ba yun? Sabi, abay, opo! Yun, nahuli ko siya. Nahuli ko siya doon. Kasi may nakausap kong ganyan Mayaman sila, magandang buhay. Pero alam nyo, siya malungkot siya. Lagi siyang stress. Ang inaano niya, ang hinihingi niya sa akin ngayon, ritual, mga pangontra, tungkol sa kabit, tungkol sa asawa, tungkol sa yung sa kabit. Kasi may third party siya, yung asawa, na hindi niya maamin sa sarili niya, na parang kasi dahil daw sa gusto niya pa rin i-save daw yung marriage, ganyan, dahil sa anak, sa pamilya, gusto niya buo pa rin ng pamilya nila. Pero kahit magtiis na lang siya, magsakripisyo siya, at kumbaga parang magmartir-martir na lang. Nako, Mario Jose, meron pa bang ganyan? Nako, tigilan nyo na yan, hama kumari ikaw, wala nang martir ngayon. Nako, kapag kaganyan po, hama kumari tigang, ang ina-advise ko sa kanila. Tapos marami kasi nanghihingi ng advice sa akin, ritual daw, mga pangontra, mga pampabalisa, pangkonsensya sa mga asawa para bumalik daw sa kanila. Ako po pagkaganyan kasi, kinakausap ko muna. Kinakausap ko yung mga nag-reach out sa atin na ganyan. Sinasabi ko, ano bang kwento nyo, ma'am? Sige nga, magstoryahan tayo muna. Bakit ba kayo naghiwalay? Ano bang pinag-umpisahan niya? Ano bang nangyari? May mga nagkukwento, may mga sinasabi mga nangyari, may mga nakakilala daw, may ganyan. Meron naman, may sila din nasa kanila ng pagkukulang, naging sobrang busy na raw sila sa trabaho, sa career nila. Mayroon naman, di ba parang sinasabi niya yung asawa daw niya kasi nasa abroad. Ngayon parang nangungulila siya. Ganun parang naghahanap. Naku, Mario Jose, yun lang bang ano nyo? Ang gusto nyo, yung ganun lang, sex lang? Pwede ba dito? Parang nakakaanong pagsasapan na makamalit ko yan. Pero totoo po yan. Kasi at talagang nangyayari yan, hamak mga ituligan. At sa ngayon po, napakarami po talagang nakakausap, talagang nakaka-stress, na-absorb ko yung mga, mga depression nila, mga stress nila sa buhay. Kasi ang dami-dami po ngayon na nagre-request sa atin ng ritualan, nagpaparitual sa atin. Kaya lang, sorry po sa iba na talagang hindi ko na po talaga ma-accommodate. Kasi talagang pinipili ko na lang po yung mga ginagawan ko po ng ritual. Katulad po nung, meron tayo ngayon mga ritual na 3 na priority ko muna talaga sila. Nako, ang story kasi ng mga buhay kasi ganyan, pang kabit-kabit Kayo ba, hama kumari kong tigang, ay may mga problema din ganyan? Nako, alam niyo po ba, hama kumari kong tigang, ano ba yan? Itapon ng basura nyo. Gabi yung basura! Nalabas mo diba? Nalabas ko na pala. Wala na palang basura yan. Yung mga tayo na lang ng pusa. Andun yung nakasabit ko sa pader.
Ayun o, yun ang basura o. Basura nyo. Parang galit. Kasi ay dubat. Nako, ako nga po'y pupunta pa sa Kalambat. Ako po'y magsisimba pa nga sa senyor ha, mga kumari kong tiga. Ngayon, anong oras na baga? Nako. Kasi, Biyernes po ngayon. Unang Biyernes po ng buwan ngayon. Kasi ako nga po'y may mga gagawin nga pong ritual mamaya. Anos. Itapon basura yung sa barangay Anos po, yung barangay po namin yun. Yan, meron pa silang pa-jingle na ganyan. Nako, Nako, nawala na ako. Nasaan na pa tayo? So, yun na nga po ha, mga kumari kong tigang. Sorry po doon sa mga nag-reach out sa atin na mga nagpapagawa po ng ritual na medyo ni-screen ko po yung mga story ng mga problema nila. Kasi marami po na parang hindi naman po na parang deserving na tulungan pa or ibalik pa yung mga relasyon. Merong ako nakausap. Yun nga, tungkol sa pera pinag-uusapan dahil sa sustento. Pero sa tingin ko naman parang masaya naman na yung asawa niya doon sa kabit. O yung babga, pababalikin mo pa. Parang ang bitter na lang talaga yung asawa, yung legal na asawa. Tapos parang sinasabi niya, gusto daw niya pabalikin ng asawa niya dahil sa sustento. Malaki daw kasi yung sustento no, yung pensyon ng asawa niya. Kasi parang retired, retired US something, Navy, ganyan. Gusto daw niya, papunta daw sa kanya ang pensyon. Sabi ko, kayo ang legal na asawa, mapupunta pa rin sa inyo yan pag natege yung asawa nyo. Itay nyo yung tege. Takpas pa, Joseph. Pero sabi ko, sa ngayon, huwag nyo nang ipilit. Sabi ko doon kay madam. Tapos nagalit sa akin, sabi nga baka ikaw kamag-anak ka rin ng kabit, o baka ikaw kabit ka rin, sabi sa akin gano'n. Nagalit. Leche, anong kala? Naku po, Maria Jose. Tapos meron naman iba, ang gusto, sabi, Meme, posible ba na mabigyan ng sakit yung asawa ko, yung malubhang sakit na hindi nagagaling hanggat hindi siya humihingi ng tawad sa akin. Ako sabi ko, Sus Maria Jose, Ma'am, hindi po ako gumagawa ng mga ganyan. Naku po, Maria Jose, sabi ko, kung gusto talagang ganyan, ma'am, lumapit kayo sa iba, doon sa may mga ganyan na porte. Wala akong mga ganyang kakayanan sa mga ganyan. Hindi ko kaya pong mag-inflict ng tao na parang sa kaliwa na yon, yung gusto ni madam na mangyari. Parang sabi, gusto ko magkasakit yung asawa ko ng malubha at hindi na siya makatayo, parang ganun. Parang maratay na siya, tapos hindi siya gagaling hanggat hindi siya humihingi ng tawad sa akin. Parang ganun si madam. Parang iba na to Parang sabi ko, ma'am, iba po dapat yung pinupuntahan, hindi po ako dapat ang kinakausap nyo. Saka, ba talaga? Desidido ba talaga kayong gawin yan? Baka hindi nyo alam. May balik po yan sa inyo. Tsaka, may pambayad ba kayo? Willing ba kayo magbayad? Sabi ko gano'n. Tapos nagtanong sa akin, magkano ba? Mga nasa 20 to 30,000. Hindi lang, more. Sabi ko gano'n. Ha? Ganun kamahal? Oo. Pero sabi ko, although kahit ako kung may mga kilala, hindi ko sila i-refer. Hindi ko sila tuturo ko sa mga tao na gumagawa kasi masama na po yun yung gusto mangyari ni madam. Para sa tingin ko naman, kung masaya naman na yung lalaki doon sa kabit, di ba? Happy naman. Kasi meron ako mga ganyang mga kilala, alam nyo, mga nangabit ang asawa, ngayon may mga pamilya na, may anak na, college ng anak, mag-graduate ng anak. Siya naman, iniwanan siya ng asawa niya Tapos, nagka-problema kasi sila. Nagpo-problema, hindi lang nila maamin sa sarili nila. Kayo hindi nyo maamin yan sa sarili nyo na nagka-problema kayo, kaya kayo iniwanan ng asawa nyo. Kasi kapag tinatanong ko yung mga nag-reach out sa atin ng mga nagpapa-advise, sige nga, story yung kwento nyo, sabihin nyo sa akin, yun lang aminin, na nasa kanilang pagkukulang, silang may kasalanan sa nangyari. Tapos sasabihin nila kasi bigla na lang umalis ng bahay, hindi na umuwi, tapos ganyan. Nanlamig na, hindi na ako nakausap, binlock na ako, ganyan-ganyan, leche. Hindi ganyan yun, meron something yun. Ayun yung kanina, sabi ko bahala kayo, di ko itutulungan. Pero may mga sa atin, nagpapagawa ng ritual, sinasabi nila yung totoo. Sinasabi nila nagkulang din sila, naging busy sila sa trabaho, sa karir nila, napabayaan nila yung relasyon. Ngayon gusto nilang mapabalik yung asawa nila kasi gawa ng mga anak, kasi ayaw niya masira yung pamilya. Ganon. Maganda yung ganon, yung maganda yung intensyon. Pero kung halimbawa yung mga katulad nung si madam na mukhang pera, na gusto ko pabalikin yung asawa ko kasi
malaki ang ano no, anong pensyon nun na kukuha sa ano, sa US. Tapos ba't mo ganun? Leche, tapos dapat ako ang maminana, ako ang maminana ng pera. Oh, tiklik na. Pera lang palang habol. Eh, sa tingin ko naman happy na si Sir, yung nangabet. Kasi sabi niya, sila may anak na daw yung asawa niya, tsaka yung kabit. O di, nagkaanak sila, ibig sabihin, happy yun. O hindi lang basta, ano yun, pling-pling. Kapag gano'n, kasi totoo po yan, ha, mga kumari ko tingnan, may mga nag-work na mga ganyan, na mga kabit-kabit, na mga relasyon. Kaya wag nating, i-ano ha, yung, anong tawag doon, i-judge din yung mga kabit-kabit. Kasi baka, talagang ang problema naman ay nasa mga legal naman, ng mga asa-asawa. Totoo po yan. Nako, umamin kayo, real talk tayo. Minsan na mga kumari kong tigang, nasa inyo din po ang problema. At yun na nga, sinasabi ko nga sa inyo, na kung maiiwasan nyo po yung gawin, ha mga kumari kong tigang, na maikip nyo yung relasyon nyo sa asawa po ninyo. O kayo po mismo, huwag nyong gawin yan, huwag nyong subukan. Kahit kayo po ha mga kumpare kong tigang, mga sir, mga daddy, huwag nyong gagawin yan na hahaluan nyo ng katarantaduhan yung buhay po ninyo. Isa po yan, ha, makmari kuntigang, kumpare kuntigang, na magiging dahilan. Kaya kayo po'y magkakandalupog-lupog ang buhay po ninyo. Malas na malas yan. Ang dami ko na pong narinig na story yung ganyan. Ang gaganda ng buhay. Ang gaganda ng umuulan na, leche. Paalis pa ako eh. Ulan na naman ang ulan eh. Kabwisit. Maraming magagandang buhay. Ako po kasi nalulungkot po ako ngayon kasi marami po akong subscriber 4 years ago, mga nakapalaw na sa akin. Kilala ko eh. Alam ko to, maganda ang buhay nito eh. Happy to. Nagpo-post sila ng mga family pictures nila, mga family gatherings, events sa buhay nila. Tapos ngayon, nangungumusta sa akin, kumusta kayo ma'am? Ganyan. Rico, meron ka bang yung pwedeng pampaswerte o pangkontrahan sa relasyon sa mag-asawa? Bakit ma'am? Ano nangyari? Kasi yung asawa ko may number 2 na. Iniwan na kami, naghiwalay na kami. Ha? Pero 3 years ago lang po, mag-okay pa sila. May mga gano'n, meron akong mga kilala din na humihingi sa akin ng advices din po, umuulan leche! Ang ingay mo eh! Ayun naman, umuulan na naman, lakas Mariosa. Ako na popobya na sa ulan na ganyan kasi di ba nga po yung bumaha nga dito, muntik na pumasok dito sa loob ng bahay namin ng baha. Ay, kumukulog pa o. Naku po, Mariosa. Alis pa ako, pupunta pa ako ng Kalamba. Ha? So yun na nga po, kasi marami talaga akong kilala mga kumakain na before po, 2 years ago, 3 years ago, ang gaganda pa ng buhay. Ang gaganda ng ng pamilya. Ngayon wala na, hiwalay na, pinaghatian ng mga anak. Malungkot na. At ramdam mo yung nila, yung depression nila, yung stress nila sa buhay. Nararamdaman ko na mga nakakalungkot kapag gano'n. Kaya kung kayo po mga kumakain kung maiiwasan niyo pong gawin yan, yung pangangabit, huwag nyo na pong subukan gawin. Kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, ang dala niyan ay napakabigat na sumpa sa buhay po ninyo na maaari nga po magdulot ng sobrang kamalasan na pangmatagalan. Kasi dadalhin po yan ng buong pamilya po ninyo eh. Anak nyo, asawa nyo, kayo mismo, ma-stress kayo dahil sa ginawa nyo. Makukonsensya kayo, totoo yun, na bakit ko ginawa, sana hindi ko na lang ginawa. Masasabi nyo yun eh. Oo, dadating sa punto kayo na gano'n na pagsisisihan nyo talaga. Kasi alam nyo, tukso lang naman kasi yan. Sex, o diba? Naakit kayo kasi sexy, maganda, flawless, macho, borta, gano'n. Oh. Naku po, wag nyo na pong subukan na makumali kong tigang. Yan po kasi ang isa po sa sinasabing pinakamasama at kasama po yan sa 10 utos ng Diyos sa makumali kong tigang. Yung wag kang makikiapid sa hindi mo asawa, kasalanan yan. Kaya yan po, isa po yan sa pinakasinasabing malas na gagawin na wag nyo pong susubukan na makumali kong tigang. Kung ayaw nyo pong talaga magkanda, busit-busit po ang buhay po ninyo. O, real talk tayo ha, makumali kong tigang. Tandaan nyo po yan. Pero yun na nga, kung sa may mga, eto na, marami naman po mga pamamaraan tayo pwedeng gawin para yung mga sinasabing mga kabit-kabit na yan, ma-eliminate natin. Pero yun na nga sinasabi ko nga po, aalamin din po natin ang storya. Baka nga po yung sinasabing relasyon na yan na gusto nyo pabalikin pa ay hindi na dapat karapat-dapat pa. Baka kailangan na lang tanggapin na lang po natin at mag-move on na lang po tayo.
Kasi bakit pa natin ipagpipilitan ha, mga kumare kong tigang, yung bagay na wala na talaga. Naku, si leche ka, naulan, nakulog. Hayaan na lang po natin. Mag-move on na lang tayo. Tanggapin na lang natin yung consequences ng ginawa natin. Diba? O, kayo ba, nagkulang kayo. O, naakit kayo, gumawa kayo ng kasalanan sa asawa po ninyo. Kaya kayo nagkahiwalay, kaya kayo nagkalabuan. O, face the consequences. O, diba? Parusa yan eh. Yun nga, karma kasi yun nga. Ano yun? Nakapos na yun. Ay! Kasi maligna na naman, oh. Ano nangyayari? Ako, nakikipagbangasan na naman siguro yung kay Bengal Cat. Pilay-pilay na ayaw pa tumigil. So, yun po ha, mga kumare kong tigang, yan po ang topic natin ngayon. At dun nga po sa mga iba po na nagpapagawa po ng mga ritual-ritual, pasensya na po ha, mga kumare kong tigang, meron po tayong mga slots po kasi na kailangan muna natin unahin. Kasi katulad po ngayon ha, mga kumare kong tigang, first Friday of the month, medyo marami po ako kasing gagawin ngayon na ritualan eh. So, kung kayo naman po ha, mga kumare kong tigang, may mga gustong mga ritual na mga gustong ipagawa, pwede po kayo sa atin, mag-message sa atin ha, mga kumare kong tigang. At kapag kaya po karapat-dapat ang gagawin po natin yan ha, mga kumare kong tigang. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi po lahat ng masinasabing mga ganyan na mga ritual-ritualan, dapat pang gawin nyo ha, mga kumare kong tigang, kung hindi na kailangan. Magmubuo na lang tayo ha, mga kumare kong tigang, para kumbaga maging masaya na rin tayo, tanggapin na lang natin. Ganun yun ha, mga kumare kong tigang. O, so yun po ha, mga kumare kong tigang, sana po may napulot na mga bagong idea at kaalaman sa pagkonto sa mga sasabing makamalasan na yan. And so with that, mga kumare kong tigang, keep safe and God bless. Thanks for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kumare kong tigang. Huwag kayong mga ngabit ha. Pinakamasamang sumpaya na maaari mangyari sa buhay po ninyo. Mamalasin kayo dyan. Oh. Ano ba yan? Ayun na ka nagkagalit ng langit. Huwag kayong mga ngabit.